Iginawad ng Commission on Elections sa loan bidder na joint venture ng Miro Systems ang kontrata ng uupahang full automation system para po sa eleksyon 2025. Sabi ng COMELEC, nagkakahalaga ang kontrata ng halos 18 billion pesos para sa 110,000 automated counting machines at mahigit 100,000 ballot boxes. Kasama rin po dyan ang gagamiting laptops, printers at iba pa. Ayon sa COMELEC, naresolba naman ang mga kwestiyon sa performance ng mga makina nito sa mga eleksyon sa ibang bansa. Sa isang pahayag, nagpasalamat ang Miro Systems ng South Korea para sa paggawad sa kanila ng kontrata. Ipinagmamalaki raw nila ang ipinakitang efficiency at sophistication ng kanilang voting machines sa bidding process. Committed daw silang patunayan ang kalidad ng kanilang mga makina at manufacturing processes, lalo na at patuloy ring mag-iinspeksyon ang COMELEC kung naaayon sa specifications nito ang kanilang mass production at sistema. Loan bidder na Miro Systems nga po ang idineklarang panalo ng COMELEC para sa gagamiting automated voting machines sa 2025 midterm election. Nakasalang sa Balitang Hali si COMELEC spokesperson, Attorney John Rex Laudianco. Magandang umaga at welcome po sa Balitang Hali. Magandang umaga po, Sir Rafi, Ma'am Connie, at sa lahat ng taga-subaybay po ng Balitang Hali sa buong mundo. Good morning po. Yes, good morning, sir. May mga naging issue nga ba daw sa Congo at Iran ang election automation system po ng Miro Systems? At sinasabi pa paano daw mareresolba kaya ito pag binigay naman ng COMELEC ang kontrata sa kanila? Opo, lumutang nga po ang mga issue at mga balita po na yan. Kaya nga po mahigpit ang tagubilin po ni Chairman Garcia na lahat po dapat nung proseso ng post-qualification evaluation ay busisiin. At kasama po ang performance ng Miro pagdating sa Congo, sa Argentina, sa Iraq, na tinignan po namin, nakakuha po ang COMELEC ng mga dokumento na nagpapatunay mula sa mga bansang yan, na yan po ay sinertipika nila, inaprubahan at tinanggap po yung kontrata at maayos pong naisagawa yung kanila pong kontrata sa eleksyon dyan. At katunayan nga po, sila po ay nabayaran din ng mga bansang yan sa kanilang kontrata. I see. Pero pumayag din daw ang Miro na meron ho kayong hiling na customization ng COMELEC. Ano ho ba ang mga bahagi po ng election process ang hiniling ninyong i-customize at bakit? Lahat po halos ng bahagi ay kino-customize po talaga pagdating sa ating eleksyon. Dahil unique po ang eleksyon sa Pilipinas. Tayo po ay may tinatawag na ladderized election kung saan ang resulta po mula sa barangay, papunta sa munisipyo, probinsya, regional at national po ay tinatanggap at kinakanvas. Yun po mismo ang kino-customize po natin dito. So lahat naman po ng aspeto ng ating automated election system ay kino-customize po based on our election laws at based din po sa sistema ng halalan sa atin. So expected po ito, Ma'am Connie. Alright. Attorney, halos 18 billion pesos yung kontratang ito pero uupahan lang yung mga makina at hindi po bibilhin ng COMELEC. Mas makakatipid pa talaga tayo rito? Ay opo, Sir Rafi. Una po sa lahat, yung pong 18.8 billion yan ay yung budget. Pero ang naging bid po ng Miro Systems, ng joint venture nila ay nasa 17.9 billion po. So all in all po, halos 1 billion po ay natipid natin mula sa kontratang ito. Mas matipid po talaga yung lease contract po sa maraming dahilan. Una na po, kapag ka po tayo ay bumili ng makina, una sa lahat ay sa susunod na halalan, hindi natin masasabi kung yan pa rin yung latest technology. Pangalawa, uupa po tayo ng warehouse para itago yan. Kukuha tayo ng inventaryo ng spare parts para ma-maintain ang usability. Uupa tayo ng tao, mag-hire tayo ng tao na mag-maintain. At higit sa lahat po, babayad pa po tayo ng premium ng insurance sa GSIS. Sa pamamagitan po ng pag-lease, wala po lahat yung gastos na yan. At higit sa lahat po, makaka-assure po tayo na susunod na halalan, bago na naman pong teknolohiya. At ang maganda pa nga po dito, Sir Rafi, more than 100 million ang initial na pagtataya ng COMELEC na matitipid po natin sa ganitong bagay. Linawin ko lamang po para po sa susunod na eleksyon lamang itong inaward na kontrata para dito sa Miro. Tama po, sa 2025 national and local elections lamang po. At iba na namang bidding kapag sa susunod na eleksyon. Tama po, dahil ang asahan po natin, mas mataas na antas ng teknolohiya at mas bagong makina po. May iba po tayo. Kumusta po yung takbo ng voter registration natin sa bansa? Opo, naku, naging maganda po. Sa ngayon nga po, kasalukuyang ako'y nasa People's Park dito po sa Baguio City, kaya po medyo mahina ang signal. Ginaganap po natin sa lahat ng panig ng bansa yung tinatawag nating registration fair, kung saan sa mga sentro po ng probinsya ay pinagsasama-sama natin ang lahat ng mga munisipyo ng probinsyang yan sa isang lugar, magre-rehistro po doon sa maraming tao. At bukod pa po doon sa Register Anywhere program, nasasamantalahin po namin ang dami ng tao dito sa Baguio na kahit turista ay pwedeng mag-apply ng registration, mag-transfer, magpa-correct, magpa-change ng kanilang pangalan at higit sa lahat,
from local to overseas o overseas to local voter. Lahat po yan ay sinasagawa po natin. Okay, maraming salamat po sa oras na ibinahagi niyo po sa Balitang Hali. Maraming salamat po. Mabuhay po kayo. Si COMELEC spokesperson Attorney John Rex Laudianco. Kapuso, alamin ang maiinit na balita. Bisitahin at mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube. Sa mga kapuso abroad, samahan niyo kami sa GMA Pinoy TV at sa www.gmanews.tv.